Tinatayang isa sa bawat 100 Pilipino ang nadadiagnose na may autism. Kung pagbabatayan ang mga numerong ito, hindi imposible na araw-araw natin silang nakakasalamuha nang hindi natin nalalaman. Sa mga lansangan, sa simbahan, at maging sa mga jeep. Kakaiba, pero hindi naiiba. Mga anghel sa lupa, ganito tawagin ng mga miyembro na kabilang sa Autism Spectrum Disorder. Busilak man ng puso, normal man sa paningin, isang malaking hamon ang pagtanggap sa kanila ng ating lipunan. Lumawak na nga ba ang espasyo ng autism community sa ating bansa? Ako si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklating ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Autism Spectrum Disorder. Ano po ba ito para maintindihan ng ating mga audience na? Kasi dito sa Pilipinas, marami pa rin ang hindi nakakaintindi dito sa ASD na ito. Ano po ba ito at ano ba yung pinagkaiba niya sa iba pang mga developmental disorders dito sa ating bansa? So, nabanggit mo yung spectrum, no? So, autism is a neurodevelopmental condition na kung saan ang mga tao ay naapektuhan sa kanilang communication at socialization. No? At bukod po sa rito, characterize sila by repetitive movement, no? Pero, dahil spectrum siya, kagaya nun, sinabi mo, communication. Diba? So, spectrum, merong nakakapagsalita, merong hindi nakakapagsalita, no? Merong as in makakapag-advocate sila para sa sarili nila, merong nakarating, nakatapos ng college, meron namang hindi, pero meron din silang kanya-kanyang strengths kahit na sabihin mo na hindi sila makaabot ng school, no? Like pwede po silang gumawa sa bahay, pwede silang maging productive, no? Mga simpleng mga negosyo, no? So pwede po 'yun. Kaya sabi po nila, when you see someone, no, on the autism spectrum, you only saw one. Kasi talagang may pagkakaiba dahil nga nasa spectrum. Although merong common challenges, pero iba-iba yung manifestation sa kanila. So ano po ba yung mga common misconceptions pagdating po sa ASD compared po sa iba nating mga developmental disorders? Well, unang-una, because autism is an invisible disability. Hindi mo siya makikita. Walang physical markers, hindi kagaya na pag nakakakita tayo ng halimbawa, hindi nakakakita, kita mo agad, di ba? Or hindi nakakalakad, kita mo agad. So sila, wala talaga, walang peg kung anong in terms of how they look. So conventional. Parang typical, parang tayo, kasing gwapo mo ang anak ko, parang gano'n, no? So ang nangyayari, ang mga tao, akala nila, pag merong silang mga action, mga gawi, no? Sabihin nila, uy, ano ba naman yun? Di ba? Wala namang disiplina. O kaya, yung iba, pagkakamalang rude or bastos. Okay? Tapos, yung isa pang misconception, hindi po lahat ng on the spectrum ay may mental or intellectual na condition. Hindi po lahat. Na? So, yun po yung sinasabi natin. Yung isa pa pong misconception na ano lang yan, hindi lang na disiplina ng magulang. So, hindi rin po totoo yun. Talaga lang po, merong underneath them, let's say, sensory challenges na nangyayari na hindi nila ma-express. So, meron silang magiging action na sa tingin ng iba, hindi tama or hindi kaaya-aya. Pero hindi po nila gusto yon. Ang autism o autism spectrum disorder ay isang neurodevelopmental condition na nakakaapekto sa interaksyon ng isang individual sa ginagalawan niyang mundo. May 3 itong antas, depende sa uri ng pagkalinga na kinakailangan nito. Level 1, kung saan may tuturing na halos normal na rin ang kanilang social cues at komunikasyon. Sa Level 2, kinakailangang umalalay na sa social skills, gayon din sa kanilang mannerisms. At Level 3, para sa mas malubhang kaso ng autism.
Bilang malawak na spectrum ang autism, walang dalawang individual na magkapareho ang social at behavioral patterns. At kung walang eksaktong modelo ang mukha ng autism, paano nga ba ito nadadiagnose? Tama, wala tayong tests to do that, unlike yung sa mga early yung newborn screening, no? So talaga pong ito ay base sa magiging obserbasyon ng pamilya at lalo na po kailangan dalhin po sa isang expert, ay developmental pediatrician, para makita po, maobserbahan kung siya po ay nagfo-fall under spectrum. Kasi nga po, i-compare po yan sa mga developmental milestones ng ibang bata. Di ba? May mga ganon, no? At saka titingnan kumusta yung communication niya, kumusta pa yung iba-ibang areas ng kanyang development. So hindi po siya hindi po siya parang kagaya ng lagnat, isuutan niyo ng 39 degrees. Hindi Hindi siya hindi ganun. po ganun. Kailangan talaga ng mga series of tests and assessments. More of assessment. Assessments. So ano po ba yung tingin yung mga social complexities na nakakaapekto kung bakit hindi naiintindihan ng mga tao itong ASD? Bakit laging may misconception? Yun, sabi nyo kanina, meron tayo na, ay bastos yan or hindi lang naturuan ng magulang. Ano po ba yung meron tayo ditong sistema dito sa Pilipinas para magkaroon tayo ng ganitong klaseng mindset? Pero kagaya po nung sinabi ko kanina, ang challenge po minsan is in terms of communication. Pero kahit na nakakapag-communicate sila, meron po silang kakaiba in terms of socialization, especially pag-follow ng social rules. Diba? So tayo po, alam natin, pag nakikipag-usap ka sa hindi mo kakilala, hindi ka lumalapit ng mabuti. Diba? Sa kanila minsan hindi nila napapansin yung sa sarili nila, na lalapitan nila, malapit na malapit, o kaya, halimbawa, kanina, doon sa press con, no? So, one of them, habang nagmi-meeting ka, habang nagko-conference, nagdi-discussion, maririnig mo siya naghaham. Diba? But that's not intentional. Or yes, kumbaga talagang kailangan niya, meron siyang dapat i-release. Maybe out of wala siyang magawa dahil nandun lang siya nakikinig, boredom, no? So, yun po yung in terms of socialization na pwede pong maging sanhi din ng bullying dahil sasabihin, di ba, pagtatawanan sila, gaganyan-ganyan sila, gagawa ng mga kung ano-anong mga stereotypic behavior. Okay, so, tapos po, medyo in terms of social cues, halimbawa, hindi po agad makasabay pagdating sa pagbibigay ng jokes. So, pag po may sinabi kayong isang bagay, straight ang kanyang straight yung interpretation niya doon. Pag sinabi mong actually parang nagbibiro ka lang na aalis na ako, hindi sasabihin niya, aalis ka talaga. Aalis na. Ganun talaga, no? So, iyon, mga ganong instances. Nito lamang Marso, muling naungkat sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education ang tumitinding mga kaso ng bullying sa bansa, kabilang ang pananakit sa isang paaralan sa Ilocos Sur noong Pebrero, bagay na tila pinagpiestahan pa ng kanilang mga kaklase. Isa lamang ito sa napakaraming kaso ng bullying na hindi nakakarating sa kinauukulan. Sa panig naman ni Teacher Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers Philippines, talian niya ang kamay ng mga guro na manghimasok lalo't nagagamit din niya ang batas laban sa kanila. Pag hindi siya nare-report, hindi ka pwedeng magbigay ng penalty or ng consequence, hindi matitigil. 'Di ba? And naiintindihan ko yung, syempre bata yan, and sometimes yung nambubuli, baka posibleng may trauma din yan. At mahalaga na mabigyan siya ng tamang guidance, pero mahalaga rin na may penalty. 'Di ba? Because that goes hand in hand, 'di ba? Even when you talk about restorative justice, meron munang penalty yan, nakasabay nung restorative justice, no? So, ang worry ko is, yung mga nambubuli, wala talaga silang nakikitang consequence sa ginagawa nila. Hindi rin umano nakatulong na may gantimpalang ipinagkakaloob sa mga paaralan na walang bahid ng bullying. Sa datos ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, halos 2 sa kada 3 grade 5 students ang nakakaranas ng bullying na hindi bababa sa 1 beses sa 1 buwan. Ito rin ang lumutang na issue sa mga ulat ng Program for International Student Assessment o PISA noong 2018 at 2022. Patunay sa nagpapatuloy nitong problema. Sa pananatili ng Pilipinas bilang bullying capital of the world, magiging banta ba ito
sa kaligtasan ng mga kapatid nating nasa spectrum. Tingin niyo ba nakakabahala na ito para sa mga members para sa mga may autism dito sa bansa na laganap pa rin ang bullying sa bansa kahit pa para sa mga normal na individual? Tama. What more para sa mga Tama po. pasok doon sa spectrum? Mukhang gumagrabe talaga. No? At nalalaman natin din yan sa ibang bansa. Mas nauna kong narinig yun, yung grabe yung intensity ng bullying. And nga ngayon, dito sa ating bansa. And siyempre po, dahil sa kakaibang kilos, kakaibang gawi ng ating mga taong nasa spectrum, mas target sila ng bullying, no? So pwede silang pagtawanan, pwede silang natin utuin, no? May kilala ako, weekly ang allowance niya sa school. First day pa lang, ubos na. Kasi talagang sasabihan siya ng mga kaklase, bilhan mo kami no? Bigyan mo kami nito, ubos agad ang allowance niya. Kasi wala siyang social cues, susunod siya. Yes, or yung sasabihin, sige, tindig ka dyan, tapos huwag kang aalis hanggang may mga ganong instances. So, talagang medyo maging easy target sila for bullying. Pero kumusta naman po yung pagdating po sa education and sa healthcare naman po para po sa ating mga members na may ASD? Kumusta naman po yung estado dito sa Pilipinas? Sapat po ba yung binibigay sa atin ng government? In 2016, di ba nagkaroon tayo ng inclusive education law? As in, nasaynan po yun ng dati nating Pangulong si Pangulong Duterte. No? Pero marami pa pong dapat ayusin. Actually, alam po ba ninyo na marami na tayong mga laws na nagbibigay ng assistance, ng services for people on the spectrum and other disabilities. Ang kailangan na lang po talaga ay mahusay na execution at enough na funding, no? So, meron po tayo sa PhilHealth, meron po tayo iba't iba, pero ang palagi pong nagiging problema lang ay ang pagpapatupad. So, natutuwa naman po kami sa Autism Society Philippines na marami na rin tayong mga municipalities or city governments na may kanya-kanyang programa on the autism spectrum. No? On April 26, we will award Mayor Joy Belmonte for her very, very yung wonderful job niya for the PWDs, for persons with disabilities in Quezon City, including the Kabahagi Center, na makikita mo, nandun yung assessment, nandun yung mga free therapies, etc. And there are also other cities, no? Sa ibang parte ng bansa na mayroong ganitong klaseng programa at natutuwa kami, no, na mas nabibigyan pansin. Binigyang buhay ng Quezon City Government ang Kabahagi Center for Children with Disabilities sa bisa ng isang ordinansa noong 2018. Layo nito maghatid ng integrated support para sa mga bata na may kapansanan, kabilang ang early detection at intervention, inklusibong edukasyon at capacity building para sa kanilang empowerment. Mayo ng 2025, nang kilalanin nito ng Commission on Higher Education bilang accredited training facility para sa mga estudyante ng physical therapy at occupational therapy. At Disyembre rin ng taong iyon, opisyal na ring binuksan ng ikalawang Kabahagi Center sa District 6 na may consultation rooms, play space, workshop at learning hall. Of course, palaging sasabihin kulang, pero kami naman would like to look back na dati talagang wala. Ngayon meron na, no? And in fact, ang ating mga opisina ng PDAO, no, Persons with Disabilities Affairs Office, ay talagang very supportive pag lumalapit po ang ating iba't ibang chapters ng Autism Society Philippines. So, would say naman po na nagkaroon ng progress compared to when Autism Society Philippines started in 1989. No? So, but kailangan po talaga tuloy-tuloy. Kaya natutuwa kami nung mapasa yung ating act on yung Inclusive National Autism Care, Support and Inclusion in the Senate. Napasa. Kasi this time, ang sinasabi, mas holistic yung approach natin. So, ang sinasabi po na doon, lahat ng sangay ng gobyerno ay magkakaroon ng roadmap when it comes to addressing concerns ng people on the spectrum. So, lahat po
Gagawa sila ng ano yung kulang sa serbisyo nila. Dati ang palaging pinag-uusapan ng kulang ng school, kulang ng teachers, 'di ba? Tapos sa DSWD, kulang ng ganitong ayuda, ng ganitong serbisyo. Ngayon ang sinasabi bawat sangay ng gobyerno, ano ang kailangan. So halimbawa, isang pong maganda example diyan sa Department of Justice. Ano po ang protocol kapag nagkaroon ng kaso ng ang involved ay on the spectrum? Yes. Department of Transportation, lahat po ba ng mga public transportation natin ay properly trained, no? To handle people under the Yes, ASD yes. spectrum. So lahat po ang ating mga kapulisan or ang ating mga emergency response team, no? Tuwing sa panahon po ng emergency at meron silang inililigtas, 'di ba? Mula sa isang disaster o marunong po ba silang mag-handle no? So ito po, kumbaga lahat po. So hinihingan natin ngayon ng roadmap. So hindi na po yung pa-isa-isa na maglagay ng Unified na, kumbaga, maglagay ng isang center solid dito plan o lahat. for the entire Yes, country. yes. Bago pa man maging isang autism advocate, si Dang ay nanay sa 3 magkakapatid, kabilang na si Gio, na na-diagnose na may ASD sa edad na 3. Sa hindi inaasang liko ng tadhana, si Gio ang nagsilbi niyang inspirasyon para palawakin ng espasyo ng mga munting anghel na ito sa ating lipunan. Can you take us back dito sa time na na-discover niyo po? Ito, kailangan natin pag-usapan. Of course, you are called the mom advocate. The mama. Mama Dang nga kung tawagin kayo. So, kumusta naman po yung, nung nalaman ninyo, yung panahon na ang anak niyo pong si Gio ay part po ng autism spectrum? Opo. So kagaya po ng ibang mga magulang, nagdaan din po tayo dun sa usual cycle na parang hindi ka makapaniwala, in denial ka. Although ako parang hindi ako dumaan doon, no. Yung iba dumaan sa galit, kumbaga may ibang sinisisi, bakit nangyari 'yon. At yung kagaya ng pinagdaanan ko was grief. No? So I was crying. Ang tagal na nito ngayon lang ulit ako natanong. Okay, I was crying every night, no? Pag nag-uusap kami ng asawa ko. Pero alam ko, no, after syempre several nights of crying, that kahit habang umiiyak pa ako, that I have to do something as a mother. I have to find out what we can do for him, no? And that's the time when I heard about the Autism Society Philippines, no? Na hindi lang po nandun sa tinatawag na parang family support group, nagka-counseling, pero kasama po yun sa programa ng ASP na yung mga parents lalo na bagong diagnose mga anak, magkikita-kita, nag-share ng experience, no? At nagpapalitan, nag-exchange ng, saan ko ba pwedeng dali? Ano ba pwede kong gawin sa anak ko? Hindi ko maturuan kung paano ng proper toileting. Doon nag-umpisa kasi ang Autism Society Philippines. So ako din, parang, ano ba kailangan ko malaman? No? So, nagpapasalamat ako sa Diyos na asawa ko, pamilya niya, no, ay naging accepting. Kasi napakahirap kung sa mga magulang na mga kamag-anak nila mismo, hindi matanggap. So, hirap na hirap sila, di ba? So, ito, nagpapasalamat ako na lahat naman accepting. And so, ang ginawa ng pamilya is to find out what we can do for him. Kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon, siguro nung time na na-discover niyo po na pasok po siya dun sa ASD, parang inisip niyo po ba at one part of your life na parang sana hindi siya nagkaroon ng autism? Lahat naman po kami. Lahat. Yan, lahat kami. Sana hindi, bakit siya? Diba? But looking back, I would say na may purpose palagi. No? May purpose lagi sa taas. Bakit binigay yun? And in my case, nakita ko na meron pa pala akong pwedeng magawa, no? Para sa iba, hindi lang para sa kanya. Kasi if I want a better future for Gio, then kailangan talaga is an Autism OK Philippines, no? Na ang lahat ay kasama pagdating dun sa pag-accept sa kanila. Isa din sa mga lumalabas na mga terminologies ay ang term na autistic. So dito sa Philippines, madalas meron tayong connotation, negative connotation pagdating sa word na autistic na sinasabi na nililink siya dun sa term na abnormal. So bakit po ba tayo nagkaroon ng negative connotation and talaga po bang negative siya to begin with? Autistic po is actually a medical term to describe a person na nasa spectrum, no? So there's really nothing wrong, no, with the term. Kaya lang kasi over the years, madalas ina-associate siya, no, as a joke, to ridicule
people on the spectrum. So, ang daming memes na lumabas tuwing merong nagkaroon nun ng TV series, 'di ba, na ang lead ang nangunguna is on the spectrum. So, gagayahin ng mga tao sa social media, 'di ba? Tapos pagtatawanan. So, nagkakaroon ng stereotypic na impression ang mga tao kung ano ang maging autistic. Okay, kasi sabi ko nga wala namang masama doon. If it's used as a joke, as a panunuya, insulto, yun yung mali. Yun yung mali doon. At yun yung pinapakiusap namin na ang mga content creators, ang mga tao, or mga consumers sa social media, no, wag na pong palawigin pa yung paggamit doon sa term ng autistic na parang kakatawa siya. Ganon. Kasi after all, it's a medical terminology. Gamitin lang natin ang tama according po sa inyo. Ipinaglalaban. So, kumusta naman po ba? Ano po bang pangunahing pinaglalaban ng Autism Society Philippines? And of course, nabanggit po natin kanina na member po kayo ng honorary chairman ng ASEAN Autism Network. Ano po bang ginagawa po ninyo? So, gusto ko lang klaruin. Medyo yung pinaglalaban. Parang ano yun, parang bang palagi kami may kaaway or what. So, hindi po pinaglalaban. So, ang gusto po natin ay ma-empower. Ma-empower ang mga Filipinos on the spectrum to become the best that they can and that they can be self-reliant, independent, productive, at socially accepted members ng isang Autism OK Philippines. Ayun lang po. Wala po tayong parang bagsak o mga gano'n. Hindi tayo nakikipaglaban. Hindi. Lahat po kakampi natin. No? Public, private, professionals, the families. Dapat po sama-sama tayo towards an Autism OK Philippines. It's all about empowerment. Opo. Empowerment and solidarity. So, ano po bang natutunan po natin bilang member po ng etong Philippines, naging member tayo ng ASEAN Autism Network? Meron po ba tayong mga best practices na napulot mula sa ibang bansa na pwedeng ma-apply dito sa Pilipinas? Tama ka, na ang ASEAN Autism Network is a platform for the member countries na mag-share ng best practices. No? Pero na-realize ko, because of mga cultural differences, mayroong mga bagay na maaring madali nating nagawa dito sa Pilipinas, considering yung nature ng mga Filipinos na mas tayo, open, as against yung sa kanila na mas formal or So ako nga pinagmamalaki ko that they look up to the Philippines, in terms of our practices, lalo na po sa Autism Society Philippines. But alam mo, wherever po, doon sa lahat ng members ng ASEAN Autism Network, ang palaging sinasabi is, when it comes to advocating for people on the spectrum, family comes first. So, kung hindi po kikilos agad yung family, at magtawag, kagaya ng ginagawa natin ngayon, nagtatawag tayo ng mga kakampi, para dito sa isang Autism OK Philippines, kailangan po it always starts sa family. Yun po yung naumpisahan natin sa ASEAN Autism Network. Marami pa pong dapat ma-share na practice na sana ang solution po ay ang pag-address po dun sa needs ng people on the spectrum is more on the holistic level. Mahirap po yung, dito yung country nito, ganda-ganda ng school niya. Merong isang country, papagawa ng talagang ang ganda-ganda ng school. Pero sabi nga natin, ilan lang bang ma-address nun? And that's why we're very excited about this inclusion. Noong April 1, 2026, inihain sa Kamarang House Bill No. 3771 o ang Autism Assistance Act na layong bigyan ng komprehensibong suporta ang mga kababayan nating kabilang sa autism spectrum. Planong punan ng panukala ang mga kakulangan sa serbisyong edukasyon at pangkalusugan ng mga pamilyang nangangalaga sa isang autistic na individual. Kabilang narito ang pagtatag sa isang Global Autism Assistance Program na siyang magpopondo sa mga non-profit organization na nagsusulong ng autism advocacy. Karagdagan nito sa National Autism Care Support and Inclusion na kapapasa lamang din sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado na layon ding maglatag ng komprehensibong national roadmap para sa kanilang healthcare, education at employment protections. So, kagaya nga ng nasabi ko kanina,
marami tayong iba't iba. Nakakatuwa naman. Marami tayong mga congressmen, senador, na actually marami ng panukala. No? So, kailangan lang pag-isahin. No? Kung yung bagong panukala na yan, makakatulong, di ba? Doon sa ating iba't iba pang programa, then definitely, ano lang po, ang gusto lang nating magkaroon is isang parang malawakang kilos na para hindi po tayo parang pira-piraso, di ba? Parang unified roadmap para sa pag-settle Yes. natin ng mga issues natin, concerns para sa ating Pero autism community. lahat naman po yan, makakatulong yan. Autism po is just one of the many developmental disorders na pinagdadaanan ng mga tao. So, with your campaign dito sa Autism Society Philippines, kasama po ba sa inyong mga kaakay niyo po ba ang ibang mga kasamahan natin na nasa iba ding developmental disorder po? Sa inyong Actually laban? po, marami pong mga pagkakataon, no? Like may events na kami nagkikita-kita, di ba? Nag-uusap-usap, no? And definitely po, lahat naman ay nagsusupport ng lahat ng ginagawa ng bawat grupo. We're so happy, di ba? We're so happy kung merong ibang movement, ibang galaw doon sa iba, no? And we would of course support yung kung saan kami makakasupport, no? Mula sa 11 nanay na miyembro ng ASP noong 1989, lumago na ito sa higit 16,000 na miyembro noong 2025 na may higit 100 chapters sa buong bansa. Kinabibilangan ito ng mga magulang, kaanak at iba pang mga advocate para sa autism inclusion. This Autism Awareness Month yan, nandito tayo sa buwan ng Abril. One of your flagship projects, of course, is yung tinatawag nating Angels Walk for Autism 2026. Can you tell us more about this? Yes. Nakakatuwa po yung Angels Walk for Autism. Nag-umpisa siya nung taong 2000. No? And there were about 200 people who joined the walk. No? Ang tawag pa lang nun is Walk for Autism. And they walk around the Quezon City Memorial Circle. And that time, ang mga tanong palagi is on awareness. What is autism? How does it manifest? Etc. No? So ngayon, it has become a national movement, I would say. No? On April 26, okay, there are 12 cities hosting simultaneously the Angels Walk. All around the Philippines? Yes, Luzon, Visayas, Mindanao. Cebu, Davao, Baguio, no, Dirac. So, ano po yan, sabay-sabay on April 26. So, kaya sabi ko, it has become a pambansang kilusan. No? Kung saan, kung dati, ang sinasabi lang natin, uy, pansinin nyo naman kami. Kami po yung mga anak namin, nasa spectrum, kulang sa awareness ang bansa, hindi alam kung ano autism. Sumunod, after 7 years, acceptance na tayo, hindi lang awareness. Aware ka nga, pero hindi mo naman accepted o kaya you don't treat with the same respect somebody on the spectrum. But this year, ang sinasabi natin, action na. And nakaka-anchor po doon sa kapapasalang na panukalang batas ni Senator Risa, yung ating sinasabing, action na tayo ngayon. Ha? May development na tayo. Hindi pwedeng awareness lang na awareness. Ulit-ulit. Awareness. Then, ngayon, action na tayo action para na. sa totoong inclusion. Ano po Ayun. bang mga dapat nating asahan doon sa Angels Walk? Sino-sino po ba pwedeng sumali Sige. po dito? By the way, the Angels Walk for Autism is free. All you have to do is to register online via ASP's Eventbrite or via SM's SMO, the SM Online. Na? Okay. So, on the day before the actual work, meron po program. Yung program, it features performers on the spectrum. Na ano po professional level. Talagang pag napanood niyo parang wow, 'di ba? Talagang kayang-kaya nila kahit anong field gagawin nila. Okay? And we would have some guests who would be doing duets or with them. Okay, para lang po pakita itong inclusion kahit sa performance. We would be awarding what we call the 5A, the ASP
Autism Angel Achievement Award. So every year, yun po mga nananalo sa national at international competition ay nire-recognize natin as somebody, di ba, na nakakapag-inspire sa community. Okay? We also award the ASP Autism Works Partner of the Year. So, dahil ang kasama na po sa programa ng ASP ngayon is employment. No? So, we will be awarding Book Nook this year. Sila po yung nakapag-employ na this year. No? Kasi every year, meron tayong mga bagong partners. Sa tulong ng Autism Works program ng Autism Society Philippines na inilunsad noong 2016, mas pinadali ng pagpasok ng mga autistic sa ating local workforce. Sa katunayan, higit 300 posisyon ng kanilang napunan mula nang simulan ang programa. Kabilang sa mga sektor na tinarget ng ASP noong taong 2025, ang administrative position sa finance at information technology, gayon din ang service sector gaya ng supermarket at retail dining. At tugma sa kanilang misyon, dapat mismong aplikante ang magpasa ng kanilang application at hindi ang kanilang mga magulang o pamilya. And for the HTS Autism Inclusion Leadership Award, we will be giving it to Quezon City Mayor Joy Belmonte for her programs on PWD. Pero yun nga po ang nakakatuwa. Ang experience po namin, yung mga tao, talagang nagugulat sila, makita nila yung performances. But at the same time, matatouch ka rin that yung arena na punong-puno ng tao at yung iba ay hindi ka mag-anak ng people on the spectrum, mararamdaman mo kung papaano nila na-embrace, no, people on the spectrum. Talagang damang-dama mo yun. Makikita mo sa kanila, kahit na merong mga bata na hindi pa sanay, di ba? At biglang magkakaroon ng meltdown, ang lahat naiintindihan. Okay? So, nakakatuwa yun. And just like what I said, no, we are using the Angels Walk as a platform to call out. Like this one, sabi natin, ipatupad po itong panukalang batas na ito, isa katuparan, at kung ano pa yung ibang mga supportang kailangan natin for inclusion. Aside from this Angels Walk, ano pa po ba yung mga programa ng ASP para po all year round po tayo. Yes, all year Uumpisahan round. ko po sa buong cycle. So una, nabanggit ko na kanila, family support group. Di ba? So, yung mga mga parents ng bagong diagnose. So, nangangailangan po yan ng mga kakausapin, hihingan ng tip. Okay? Tapos, meron po tayong iba't ibang show like the AOK Pilipinas na nag-take, dati kasi mga seminars, ngayon lahat online, no? So meron tayong AOK Pilipinas na nagdi-discuss, no? Ang usual na mga guests natin ay mga professionals. So they will be discussing and educating the audience, no, in terms of the different areas of managing the autism, no? So from doctors to therapists to teachers, yun ang mga ganun ang mga guests natin. Tapos po, para dun sa mga kagaya ng anak ko si Gio, tapos ng early intervention, o anong gagawin niya? So meron po tayong ASP Puede, kung saan sila online, ngayon, after the pandemic, tinuturuan ng iba't ibang like arts, cooking, dancing, PE, lahat na nandun, arts and crafts. No? And then, we have also the ASP Artismo, kung saan we either develop artists, budding artists on the spectrum, or we help those na advanced. Ang ganda na talaga ng mga artwork nila. Pwede nang ibenta. So, tinuturuan din po natin sila doon. Meron tayong ASP Athletics program, kung saan sports naman. No? And yung huli namin was with the Meralco Bolts. No? Okay. And we have the ASP Odd Ventures. So, ito po yung marami po tayong mga partners na lumalapit na, how can we help? So, ang sasabihin namin, sige, we can further create autism-friendly spaces. Halimbawa, dadalhin sa zoo, dadalhin sa museum. So, i-coordinate lahat yon at nagkakaroon ng mga sensitivity training para sa lahat ng mga involved. From the partners down to dun sa
kung saan yung pupuntahan namin, bibigyan. Now, talking about sensitivity training, that is also one, yung the ASP Autism Sensitivity and Response Training. So, marami po tayong natatanggap na request, no? Mga malls, mga airlines, no? Where we give training on how to identify and how to respond to people on the spectrum, no? At ang isa po sa dun sa buong sa buong cycle, no, is the employment. Ayun. So nakikipag-partner po tayo sa iba't ibang mga companies, private companies na willing, no, to accommodate them. So we find job ready applicants and match them, no, with the employers. available position. So, pati po doon, ang programa ay hindi matapos silang ma-employ. Pero umpisa pa lang po from the recruitment, no, ina-advise natin yung company paano mag-recruit kasi some of them hindi naman magaling sa yung mga usual test. Di ba yung pag nag-a-apply ka, meron ba kung anong test? So, meron iba pang paraan na bibigay, hanggang pati po yung sensitivity training sa lahat ng mga magiging kasama sa trabaho. Para, di ba? Para maintindihan nila nang mag-succeed yung tao at pati na po counseling. Kung halimbawa nagkakaroon ng problema sa trabaho, kasama na po yan at nakikipag-coordinate po doon sa employer. So, it's really, kumbaga, magmula sa pagkapanganak hanggang sa tumanda. Nabanggit natin kanina yung sensitivity training para po sa ating mga partners na sila yung lumalapit po para po sa inyo. So ano po bang pakiramdam na sila mismo yung nagvo-volunteer na they want to include these people within the spectrum? Ang nakakatuwa dyan, no, nung una, ang mga lumalapit lang sa amin, alam mo yung nagkaroon ng incident. May nangyari sa kanilang business establishment sa ganito, na dyaryo o nung social media. So, lalapit sa amin, paano po magbigay ng sensitivity training. Ngayon, nakakatuwa ha, kasi pati mga companies na yung services nila, wala namang kinalaman. Walang yung face-to-face na involvement with their clients, no? Pati sila, meron kasi mga tinatawag ngayon na diversity, inclusion program sa loob ng mga companies. So, yung mga employees, parang they will join itong committee or club na ito and they will be talking about diversity, equality, and inclusion. And so sila yung lumalapit at nagre-request sila na mag-conduct ng sensitivity training para daw maintindi lahat. Kasi minsan, mayroong mga empleyado na hindi nila alam on the spectrum pala. Because some of our people on the spectrum, pwede po silang hindi nyo mapansin na meron pero actually meron siyang mga medyo may struggle dahil nga kailangan niyang i-mask. So nakakatuwa ito. And during Angels Walk for Autism, makikita mo itong mga companies na to, andun sila on a Sunday, no? Not paid, di ba? Joining the Angels Walk for Autism. Balikan ko lang po yung pagiging nanay niyo naman po. Ano po ba yung mensahe na mabibigay niyo sa ating mga kapwa nanay, mga kapwa tatay na meron silang anak na pasok doon sa autism spectrum? Ano po bang masasabi niyo po para po sa kanila? Ang palagi ko lang sinasabi, unang-una, di ba, tanggapin. At hindi lang pagtanggap na para kung di ba, lahat naman ng tao may kakaiba. Mga pangangailangan, nagkataon lang na sa autism talagang meron kang dapat pang matutunan bukod doon sa regular na pagpapalaki ng ibang bata. So, just like what we say sa ASP, empower yourselves. No? Alamin mo saan ka pwedeng matuto ng paano mag-raise ng isang child on the spectrum. Alamin mo kung sino pwede mong lapitan. Palagi po kaming nananawagan sa mga magulang to join us, no? Whether as regular members ng Autism Society Philippines is to join and advocate in your own small way. You don't have to be an officer or a volunteer na full-time na tumutulong, but in your own way, educating yung iyong kamag-anak, educating yung neighbor mo, yung barangay mo, so that lumalawak po yung
pag-intindi ng buong community sa ating mga anak. Kahit sa mga maliliit na bagay lang, mga small contributions. Small acts of kindness will begin po pag merong understanding. So, ang kamag-anak nyo, pagpaliwanagan nyo, then dun po mag-i-stem lahat understanding and compassion for them. So in 2018 po, nanalo po kayo bilang napanalunan nyo is prestigious na ASEAN Prize. And para po sa inyong contributions sa inyong autism advocacy dito sa Pilipinas. So, looking back, are you proud of what you have done? Of course, it's the first ASEAN Prize at ang kinatutuwa namin doon, I always say namin because I don't think pinanalunan ko yan ng dahil lang sa akin. Na ako yung naka-front, di ba? Ako yung nakikita. Pero, ano yan, sa likod ng award na yon, nandun lahat ng mga nanay, tatay na nasa probinsya na nakapayong sa ilalim ng init ng araw para puntahan si Mayor at kausapin tungkol sa mga serbisyong para nasa autism spectrum, and even for the entire board of trustees ng Autism Society Philippines. Wala po ditong kumbaga nag-iisang star, yan, di ba? So lahat-lahat po ay tumutulong. Nauna lang po siguro ako, naunang makilala lang dahil si Gio is now 32 years old. So tsaka siguro dahil madaldal ako. So syempre, super proud kaming lahat. And I always say, hindi lang po ako yon. Lahat po yon ng mga parents, families sa buong ASEAN. Sa buong ASEAN that work towards an autism okay ASEAN. It's a collaborative approach para po sa ating lahat. Hindi lang dito sa Pilipinas, pati yung mga members din ng ASEAN region. Mag-join kayo sa Angels Walk for Autism on April 26 sa SM Mall of Asia Arena. Free po ang free po ang tickets, online registration tayo. Makikita po ninyo sa page sa mga social media accounts ng Autism Society Philippines. Kaya lang po first come first serve po ito. Kahit po may dala kayong ticket, kailangan po mauna kayo sa linya para po tuloy-tuloy ang pasok. And so, during the Angels Walk for Autism, lahat po tayo, we will reach for the stars for inclusion po ng people on the spectrum. And definitely, we are looking forward to that event this coming April 26. And definitely, we will be there para sumuporta sa ating mga members ng Autism Spectrum. So again, maraming salamat po, Ms. Dang, sa pagsama po sa amin dito po sa Point of View. Mag-aapat na dekada na mula nang magsimula ang kwento ng Autism Society Philippines. Sa mga taong ito, akay-akay nito hindi lang ang kwento ni Gio, kundi ang pangarap ng mga tinaguriang anghel sa lupa. Samahan niyo kami muling buklatin ang mga pahina ng ating lipunan. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po si Arnold Herrera at ito ang Point of View. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.